Magandang umaga po. Magandang umaga, Aljo, at kumusta na kayo? At magandang umaga din sa mga viewers and listeners natin. Opo, good morning po. Marami hong galit sa survey na inyo pong kinondak, isinagawa at nangunguna ho doon na nagpakita ho ng kanila pong saloobin ang Gen Z. Tama ho ba, millennial? Kumusta ho? Ano pong pinagbatayan ng inyo pong pinakauling survey, tugon ng masa survey tungkol po sa korupsyong nangyayari po sa bansa? Yes, Aljo. So itong survey ay conducted September 25 to 30. It's a nationwide survey with 1,200 respondents face-to-face and margin of error 3%. At ito ay non-commissioned survey. At ang unang tinanong natin dito sa mga respondents ay kung agree ba sila sa decision ng Pangulo to expose corruption sa infrastructure projects. And overwhelming 83% ang nagsabing agree sila. 3% lang ang nag-disagree. At dito sa 83%, pag titingnan natin Balance Luzon at Metro Manila, more than 90% sa Balance Luzon and 91% sa Metro Manila ang nag-agree dito sa pag-expose sa flood control projects ng Pangulo. At tinanong din natin ano yung strongest emotion na naramdaman nila. 60% ang nagsabi anger or outrage. So galit sila sa corruption. At 30% lang nagsabing fear or anxiety, natatakot sila. At yun nga, isa sa mga pinakamataas yan sa mga galit ay yung mga 18 to 24, yung mga tinatawag nating Gen Z. Pero ang Pangulong Marcos Jr. Siya po nanguna dito. Ano po ang tugon ng taong bayan dito? Siya po nag-expose nito, siya po talaga nagsulong na investigahan ito pong mga anomalyang ito? Yes, wala pa naman tayong linalabas na doon sa trust sa ating sa Pangulo. Pero dito sa ayun nga, ang tinutugunan natin dito talaga yung sa sa expose nag-agree sila sa ginawa ng Pangulo, 83%, na i-expose yung flood control project. So yun yung nakikita natin dito sa survey. Okay. Parang sabi na tama yung ginawa ng Pangulo na i-expose itong flood control projects. So 83% or 8 out of 10 Filipinos ang nag-agree dito sa decision ng Pangulo. Okay. Tapos ang pinakamataas dito na na outcome, 68% nagsabi na gusto nila makita na to hold corrupt officials and contractors accountable. 68%, yun yung pinakamataas. 58% recovery of lost or misused public funds. Siyempre, walang may gustong mawala itong pera nito na galing sa kaban ng bayan. And also 58% imprisonment of those proven guilty. So yan yung mga gusto nilang makitang mangyari dito sa investigation na ito. So gusto din nila ang publiko na mabigyan ng hustisya to be held accountable ang mga involved po dito sa anomalya and institutional reform? Yes, so may institutional reform din dito. Meron ding quality implementation of flood control projects, strengthen transparency and monitoring of all government infra projects. So kasama din naman yan sa mga gusto nila mangyari. Pero top yung accountability and yung pagbalik ng public funds, yung pagbalik ng pera na naggamit dito at yung imprisonment din of those proven guilty. Let's be clear, yung guilty na mapapatunayan. Okay. So corruption pa rin talaga nangunguna sa ilang mga issues na meron ng Pilipinas. Inflation, wages, food access, trabaho, and poverty. Corruption pa rin ang nangunguna. Tama yan, Aljo. Corruption is paramount. Well, I mean, siyempre yung inflation is a factor. Pero yung inflation natin bumaba na, 1.5% na lang. So this is a healthy rate of inflation. Basta less than 2% ang inflation. Economically, it's considered healthy. So hindi na masyado sa inflation. Poverty and jobs, food security,
and health, mga nangunguna, pero corruption kasama dyan sa mga issues ng mga ating kababayan. Thank you so much, Dr. Guido David, the Octa Research Fellow. Good morning. Morning, Joe. Maraming salamat. Maayong Pasko, maayong Pasko. 71 days na lang, Pasko na bayan. Nagang kay salamat talay ko ng Diyos, Pilipinas patuloy sa pagudlad, padayon sa pag-uswag. Oras natin, 8:53 ng umaga. Tagbalay nga labing palaran, hinaut unta nga inyong pamatipo. I am Dulce, your power singing diva.